Sabi ko sa kanya, sa head ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City, Ma'am, bakit may panahon ang mga tao mag-away dahil sa chismis? Hindi ko maintindihan kung bakit meron silang time na mag-chismis. Baliktanaw po tayo diyan sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na hindi na nga daw niya naiintindihan. Bakit nga ba may mga taong nag-aaway dahil lamang sa chismis? Naku, madalas mangyari yan sa magkakapitbahay. Lumala na yung gulo, bandang uli, nalaman nila, yung chismis na yon ay hindi pala totoo. Meron lang palang mga taong hindi nakakatulog kung hindi makagawa ng chismis. E pag kumalat, may napikon, may nagalit, away ang kinalabasan. Siraan ng siraan. Siraan dito, siraan doon. Eh kung yung dalawang panig ay parehas magaling sa chismis, sana lalala talaga. At yan siguro, di natin alam. Baka yan yung dahilan kaya nasira ang unity. Nako, ito makinig tayo kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, nung ako ay mayor ng Davao City, meron kaming entrepreneurship program. Pero yun, nakatutok sa mga kababaihan at noong nakita namin na naging successful siya sa mga kababaihan, in-expand namin sa LGBTQ sector. Paano kami nagsimula doon sa Magnegosyo Taday? Yun ang pangalan ng project namin. Nakita ko doon sa amin, sa Davao City, madami ang umaakyat sa opisina ko. Ang kanilang inilalapit sa akin ay yung kaaway nila ng kapitbahay nila. Merong problema sa maingay na aso, merong problema sa agawan ng parking, merong problema sa chismisan ng mga kapitbahay, paninira ng mga magkapitbahay. Umaakyat yon sa opisina ng mayor. Nirereklamo yung kapitbahay nila. Nagtataka ako, bakit masyadong madaming ganon na klase ng mga problema na umaakyat sa opisina ng mayor. Pinatawag ko yung social worker namin. Sabi ko sa kanya, sa head ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City, Ma'am, bakit may panahon ang mga tao mag-away dahil sa chismis? Hindi ko maintindihan kung bakit meron silang time na mag-chismis. Ang sabi sa akin ng social worker, sabi niya, kasi ma'am, ang behavior nila dyan sa ating mga communities, pagpasok ng kanilang mga anak sa bahay, sa paaralan, papasok sa paaralan yung mga anak nila, ihahatid nila doon sa paaralan yung mga anak nila. Pag uwi nila sa bahay, matatapos yung mga gawaing bahay, wala na silang ginagawa. Ang ginagawa nila, lumalabas sila doon sa purok, doon sa amin sa probinsya, purok ang tawag namin, doon sa tambayan ng mga tao. Lalabas sila doon sa purok, magsusugal, magchichismisan hanggang magkakaroon na ng away. So sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa head ng social services namin, kaya sila ganyan kasi wala silang ginagawa. Sabi ko, pag-isipan ninyo kung ano ang gagawin ng mga kababaihan natin para hindi nauubos yung oras nila sa sugal at chismis. So pinag-isipan nila, bumalik sila sa akin. Sabi nila, naisip namin, turuan natin silang magnegosyo. Sabi nila, madaming maka-access tayo ng pera sa Department of Trade and Industry. Pero, sabi noong social worker sa akin, sabi niya, may problema ito. Dahil nakikita namin, bigay lang ng bigay ng livelihood assistance ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero, nalulubog sa utang yung mga nagnenegosyo at hindi nagiging matagumpay, successful yung kanilang negosyo. Dahil unang-una, hindi sila marunong magnegosyo. So sinabihan ko sila, gumawa kayo ng programa na kompleto na. Tuturuan ninyo sila paano magnegosyo, papaisipin ninyo sila, ano ba ang negosyo dito sa aming lugar na kailangan ng aming komunidad. Tapos ibibigay natin ang pera, hindi lang yan, susundan natin kung ano yung nangyari sa kanilang negosyo. So yun yung Magnegosyo Taday na project
ng City Government of Davao which gained recent recognition sa Philippine Commission for Women. Dahil meron talaga siyang naging magandang epekto sa buhay ng mga kababaihan at ng mga LGBTQ sectors. Of course, hindi 100% ang success rate, pero madaming buhay ang nagbago. Ang nangyari, yung mga kababaihan, meron na silang extra income, meron na silang sarili nilang pera, dagdag pa doon sa pera na dala ng kanilang mga asawa dahil sa trabaho. May mga buhay na nagbago dahil natuto silang magnegosyo. Noong ako ay nasa Department of Education na, nakita ko, na-realize ko na baka nga too late na tayo kapag doon na tayo sa mga magulang magtutok. Doon na tayo sa mga ina na meron ng mga anak, 3, 4. Baka dapat ibaba pa natin doon sa mga high school students ang pagtuturo kung paano magnegosyo at pagpapaintindi sa inyo kung paano magbabago ang buhay ninyo dahil marunong kayo magnegosyo. Totoo yan. Paano ba tayo magkakaroon ng pera? Magtatrabaho tayo. Mabibigyan tayo ng sweldo. Pero yung sweldo natin hindi lumalaki. Diba? Paulit-ulit lang yon. 25,000 a month, 25,000 a month, 25,000 a month. Pero paano natin palaguin, paramihin ang pera natin doon sa negosyo? At hindi madali ang magnegosyo, kailangan matuto tayo magnegosyo. Kailangan matuto tayo paano natin padamihin itong sweldo ko buwan-buwan. Dapat maging 50,000 ito, hindi lang 25,000. At yung possibility pa na maging 100,000 dahil maganda yung takbo ng aking negosyo. Bakit ba natin pinag-uusapan ang pagtatrabaho at pagnenegosyo? Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo, akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako ng, of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram. Pahiram ito na wala ng bayad ha, dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwedeng ganon. Bibilhin natin ang iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganon. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas, na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow, pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong
sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. O, di ba? Sa mga chismosa dyan. O, di magnegosyo. Malaking bagay po yan. May gustong pagkaabalahan kayo. Gusto ni BP Sara na mayroong pagkaabalahan kayo. Kasi malamang, karamihan po ng mga mahilig magchismis dyan at gumawa ng kwento na wala naman kwenta. Bandang huling nagkapikunan, nag-away-away. Baka walang magawa dyan, nakaupo sa may tabi-tabi. Anong gagawin? Alangan naman magtitinginan. Siyempre magchichismisan. Kung busy po sila dyan, walang sira ang mangyayari, walang chismisan ng mangyayari. Meron man, hindi ganun karami kasi busy sa pagnenegosyo. Yan po, napakalaking bagay po yung gustong mangyari po ni Vice President Sara Duterte. Malaking tulong po yan sa mga chismosa para mabawasan yung pag-aaway tungkol lamang sa chismis. Aba, talaga naman. Sa mga chismosa dyan, ito na. Pagkakataon nyo na para maging busy naman. Yung pagiging chismosa, gamitin nyo sa negosyo. Yayaman pa kayo dyan. Siyempre, pag may negosyo kayo, magaling kayo magchismis. Ayun yung ichichismis nyo sa negosyo. Di ba? Sumali na kayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.